COVID-19 vaccination rollout sa 260,000 na residente ng siyudad San Fernando, Pampanga, pinaghahandaan na. Red Cross SBMA nagsimula ng gumamit ng COVID-19 saliva test. Dating PAMCHAM President Rene Romero, iginiit sa Senado na may irregularidad sa PMVIC operations. At former Olongapo City Mayor Bong Gordon pumanaw na dahil sa cardiac arrest. May Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Justin Dizon at itong mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News. All set na ang City of San Fernando, Pampanga para sa rollout ng COVID-19 vaccines na darating sa ikatlong linggo ng Pebrero. Malaki raw ang tsansa na Pfizer brand ang unang batch ng vaccines na i-administer ng syudad. Si Reniel Pawid ang may report. 340,000 population natin, mga 260,000 yung babakunahan natin. Handa na umano ang City of San Fernando, Pampanga sa pag-rollout ng COVID-19 vaccines oras na dumating ang mga bakuna. Ayon sa City Health Office, malaki ang tsansa na bakuna mula sa Pfizer ang first batch ng i-administer sa lungsod. Subalit wala pang tiyak na dami ng doses ang i-deliver sa San Fernando. Nakahanda na rin ang storage facility sa Jose B. Lingad Regional Hospital upang paglagyan ng Pfizer vaccines. Pfizer ang unang darating sa atin. Ang sabi sa amin sa meeting kahapon, bibigyan nila yung ultra-low freezer, ang JBL. So mukhang pagka nabigyan tayo ng Pfizer, JBL natin kukunin yung stocks natin. 26 million pesos ang pondo ng San Fernando para sa pagbili ng COVID-19 vaccines. May ongoing dialogue na rin umano sila sa AstraZeneca para sa karagdagang bakuna. Naglaan din pala yung San Fernando ng 100 para sa 100 doses ng AstraZeneca. So meron na kaming nakapagsambit na kami ng confidentiality agreement. Ngayon inaantay na lang namin yung go signal nila para makapag-sign ng deal na mabibigyan kami pag dumating yung AstraZeneca. Tapos yun po, doon sa vaccine reps naman, additional 5 para kung dadating tong AstraZeneca vaccine natin. Susundin ng CSFP ang priority list na inilabas ng National COVID-19 Task Force. Kabilang sa mga unang mabibigyan ng vaccines ay ang mga medical frontliner, senior citizen at ilang frontline personnel. Sila ang bubuo sa Cluster A. Cluster B naman kabilang ang mga guro, social worker at maging ang mga overseas Filipino worker. Maging ang mga non-resident ng syudad, libreng pababakunahan. Nag-master listing kami yung mga offices dito, katulad po doon sa hospitals. Kahit hindi residents ng San Fernando, nakasama sila dun sa master list, dito sila mababakunahan. Samantala, patuloy naman ang pagsasanay ng City COVID-19 Task Force para sa tamang pag-administer, storage at transportasyon ng mga bakunang darating. Mayroon na ring online pre-registration para sa mga residente na nais magpabakuna. Para sa online registration, bisitahin ng CSFP City Information Office official Facebook page para ma-scan ang QR code na gagamitin sa registration. Reniel Pawid, CLTV News. Sa iba pang mga balita, umarangkada na ang COVID-19 saliva testing sa Red Cross Hub sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Ayon sa Department of Health, 98% ang accuracy rate ng naturang test. Magbabalik si Reniel Pawid. Bukas na rin sa publiko ang COVID-19 saliva test ng Red Cross sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Malinis na vial at straw lang ang kailangan para kolektahin ang 1 ml na laway sa isang tao. Ito ang gagamitin na sample para malaman kung siya'y may COVID-19. Ayon sa Red Cross, mas mabilis ang pagproseso ng saliva test. Aabot lamang ito ng 3 hanggang 4 na oras. Nasa 2,000 piso ang presyo kumpara sa 3,800 pesos hanggang 5,000 pesos sa swab test sa mga laboratorio. Ganun pa man, may mga mekanismo pa rin umano para bantayan ang saliva test at mamonitor ang accuracy ng inilalabas nitong resulta. Sa pahayag ni SBMA Chairman and Administrator Wilma Isma, malaking tulong mano ang saliva test upang mahikayat ang taong bayan na sumailalim sa painless at non-invasive na pamamaraan ng pagsusuri kung tinamaan ng coronavirus. Batay sa validation ng Department of Health, 98% ang accuracy rate ng bagong paraan ng COVID-19 testing. Makatutulong ang saliva testing upang mapabilis ang pagsusuri sa mga persons under investigation, mga manggagawa sa loob ng Subic Bay Freeport na nagpapakita ng flu-like symptoms o hindi naman kaya nagkaroon ng exposure sa COVID-19 patient.
Sa latest COVID-19 bulletin ng SBMA, umabot na sa 48 ang naitalang kumpirmadong kaso at isa na lamang ang nananatiling active case. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga karehiyon, pumanaw na si former Olongapo City Mayor James Bong Gordon Jr. dahil sa cardiac arrest. Ayon sa malalapit sa pamilya Gordon, sa St. Luke's Medical Center binawian ng buhay ang dating alkalde. Narito ang detalye ng balitang yan. Pumanaw na si former Olongapo City Mayor James Bong Gordon Jr. nitong February 9 dahil sa cardiac arrest. Ayon sa malalapit sa pamilya Gordon sa St. Luke's Medical Center na binawian ng buhay ang dating alkalde. Nagsilbing city mayor si Gordon mula 2004 hanggang 2013. Naging kinatawan din siya ng 1st District ng Zambales noong 1995 hanggang 2004. Ayon sa opisyal na pahayag ng kanyang kuya na si Senator Dick Gordon, sinabi nitong hindi pa rin siya makapaniwala na wala na ang kanyang nag-iisang kapatid na lalaki. Binalikan na lamang ng senador ang magagandang nagawa ng kanyang yumaong kapatid at magsisilbi umano itong inspirasyon upang ipagpatuloy nila ang buhay. Naulila ni Bong Gordon ang kanyang asawa na si Anne Marie at unika iha na si Emily Jane. Ibinaba naman ng watawat sa Olongapo City Hall at Rizal Triangle bilang pagbibigay pugay sa yumaong dating alkalde. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Dating PAMCHAM President Rene Romero iginiit sa Senado na may irregularidad sa PMVIC operations. Pampanga 2nd District Representative Mikey Arroyo kasama sa nagtulak na wag munang ituloy ang operasyon ng PMVIC. Yan at marami pang malalaking balita sa pagbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Mga kabalen, mga karehiyon, ito kung natutukan ho ninyo, ito nga mainit na naging pagdinig sa Senado, yung kaugnay ng usapin ng Private Motor Vehicle Inspection Center. At ito, iginiit ho ni LTO Chief Asek Galvalte na ipinagawa ni PAMCHAM past President Rene Romero ang kanyang sports car para makapasa dito nga sa pagsusuri sa PMVIC. Pero sinabi ni Romero na ang ipinagmamalaking no human intervention ng PMVIC ang totoong problemado. Si Paulo G. Santos po ang may balita. Humarap bilang resource speaker si Pampanga Chamber of Commerce and Industry past President Rene Romero sa pagdinig ng Committee on Public Services ng Senado sa operasyon ng Motor Vehicle Inspection System Project ng DOTR-LTO. Pinanindigan ni Romero ang kanyang puna sa irregularidad sa sinasabing no human intervention sa testing kung saan bumagsak ang kanyang well-maintained na BMW sports car. Hindi po nila nakuha ang i-explain mabuti sa akin bakit bagsak on the second round yung testing, no? At the same time, when I was observing, nakita ko may nakasakay na technician sa loob ng kotse while the test is going on. So sabi ko sa sarili ko, siguro merong binibreak ito. So I asked the facility manager, sabi ko, is there a human intervention sa testing na ito? Ang unang sagot sa akin, wala po. Ibinunyag ni Romero na sa human intervention na brake test na isinagawa ng Quick PNVIC ay may malaking tiyansa na bumagsak ito, lalo na kung tauhan ng inspection center ang tumatapak sa pedal ng preno. So, ang tingin ko po is that hindi po consistent yung human intervention. Palagi, sigurado may margin for error yan. Tinignan ko po yung IRR na in-issue ng LTO. Dapat mag-apply ng no less than 90 kilos braking force para matest yung brake ng sasakyan. Ang human error na sinasabi ko po, Madam Chair, is that sometimes baka yung technician ng mga PMVIC, ang tapak niya 30 kilos lang instead na 80 or 90 kilos. Natural, babagsak po ang testing kasi mahina ang pagtapak. Pero pumosisyon si LTO Chief Asek Edgar Galvante sa panig ng Quick PNVIC at pinatotohanan pa rin na ipinagawa ni Mr. Romero ang kanyang sports car
kaya ito nakapasa. Yung sa kanilang reading po, nung isinubject sa test yung sasakyan, nakakita nilang may kakulangan do sa threshold ng sa preno. At yun po ang kinoment nila at para korekin ng may-ari. At dinala naman daw ito ng may-ari do sa kasa at nung ibinalik, nakapasa na po. Pero sa tingin ng technician, kung pwede po, sa tingin ng technician, in-adjust po para mag-comply. Naipakita naman ni Romero ang katunayan na nakaparada lamang ang kanyang BMW sa kanilang garahe. Patunay na hindi sumailalim sa pagsasayos sa ibang talyer at tanging sa BMW Premier Car sa City of San Fernando lamang ito sumailalim sa maintenance inspection at walang ginawa sa kanyang brake system. Apela ni Romero na ang kakulangan at kapalpakan ng inspection ay hindi lamang nangyari sa kanya kundi sa maraming motorista. Hindi naman daw siya siningil, ngunit para sa negosyante, papaano naman ang mga motorista na pinatawan ng reinspection fee? Kung yung mga kababayan natin na lalo na tamang-tama lang yung ginagastos nila sa testing, bumabagsak, pabalik-balik. Buti po kami, hindi po, I would like to correct yung sinabi ni Asek Galvante, no? Hindi po ako nakolekta ng 900 sa testing. Nilibre po kami doon, hindi po kami siningil. Sa investigasyon ng Senado, hindi lamang ang integridad ng mga vehicle inspection centers na inusisa kundi maging ang kahandaan ng DOTR-LTO para ipatupad ito. Lumalabas sa pagtatanong ng mga senador na hindi maaaring sa pamamagitan ng isang memorandum order ay magpatupad sila ng alituntunin na limitado lamang sa ilang rehiyon sa bansa. Makikita po natin the program launched by the DOTR nationwide, which covers persons similarly situated, is not being applied equally to persons similarly situated because they are not ready. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa mainit na diskurso naman ng mga mambabatas sa kahandaan ng DOTR-LTO sa paglulunsad ng MVIS o yung roadworthiness test, hindi napigilan ni Pampanga 2nd District Representative Deputy Majority Leader Mikey Arroyo na magbigay ng sentimiento sa kahalagaan ng roadworthiness program ng gobyerno. Iyon ay sa kabila ng kanyang pakikiisa na ipatigil muna raw ang mga operasyon nito. Narito ang detalye ng balitang yan. I'd like to zero in on the 12,000 deaths due to motor accidents per year. That's why we are doing this para po mabawasan yung mga aksidente sa kalye by making safety protocols stricter. Ito ang pambungad na salita ni Pampanga 2nd District Representative Deputy Majority Leader Mikey Arroyo sa buti ng roadworthiness test na programa ng DOTR-LTO. May personal na hugot ang mambabatas kung bakit umano niya ito sinusuportahan. Dahil mismong siya ay nabiktima ng road crash at ang di umano'y ugat ng problema ay ang mechanical o roadworthiness ng behikulong sinasakyan ng kanyang nakabanggaan. Ako, kung hindi ko alam kung nabalitaan niyo po na ako'y nagkaroon ng head-on collision noong 2018 po. Nasawi po ang buhay nung nakabanggaan ko. Up to this day po, I still carry that trauma. Nung inimbestigahan po nun, yung kanya pong tires at yung kanyang preno ay hindi na po maganda. Ayon kay Arroyo, kung noon pa sana umano ay mayroon ng maayos na motor vehicle inspection para sa roadworthiness, paniwala ng mambabatas ay nakaligtas sana ang nakabanggaang tsuper. So siguro kung siya po ay dati nasa ilalim sa MBIC, hindi po mangyayari yung aksidente yun dahil ma-stricto po ang mga standard ng MBIC. Kapuna-puna sa manifestation ni Arroyo, nakabilang sa 5 mambabatas na nagtulak na i-defer muna ang implementasyon ng NVIS ang kanyang mga binitawang salita na tila kabaliktaran sa kanyang itinulak na itigil muna ang operasyon ng PNBIC operation. So I'm actually appealing to the DOTR to fast track already
the implementation. Yung mga nabigyan nyo na ng permit, sana po matulungan ninyong makapag-operate na sila. That's it, Mr. Chair. Is that all, Your Honor? Yes, Thank you sir. so much, the Honorable Macapagal Arroyo. Samantala, kasabay ng pag-usisa ng Senado sa investigasyon ng NVIS project, kasama sa kanilang sinisiyasat ay kung sino ang mga may-ari ng PNBIC na mabilis na nakapag-operate sa bansa sa kabila ng kakulangan ng mga ito ng public consultation. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Sagip Party List Representative Marcoleta sinabing may prejudgment na raw ang Senado sa MVIS project ng DOTR-LTO. At quick, nanindigang handa sila sa implementasyon ng PMVIC program dito sa Pampanga. Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik. At nagbabalik po ang CLTV News. Mga kabalen, mga karehiyon, ipinagtanggol ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ang mga opisyal ng DOTR-LTO sa umusad na investigasyon sa Senado kaugnay ng legalidad ng Motor Vehicle Inspection Program. Narito po ang report. Sumabay na ang mababang kapulungan ng Kongreso sa pagsiyasat ng legalidad ng Motor Vehicle Inspection System o MVIS project ng DOTR-LTO sa Senado. At ngayong umaga ng February 10, kasama na na-agenda ang House Resolution Number 1408 o ang resolusyon na pumipigil sa implementasyon ng DOTR Memo Circular Number 2020-225 na siyang nagbigay ng kapangyarihan sa mga private motor vehicle inspection center sa bansa. Sa senaryo ng pagdinig ng Kongreso, ang NOY dating nagtulak na buksan na ang mga PNBIC sa bansa na si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta kasama ngayon sa mga nag-file ng resolusyon para i-defer muna ang operasyon ng PNBIC. We are of the view that we need to suspend the number of PMBIC's advocates. They have not maximized their operations until today, so we believe that they should first be given the chance to prove to themselves that the first 138 can render the kind of operation and the expectations. Sa pag-usad ng pagdinig na ipresenta ni Transportation Committee Chair Representative Edgar Sarmiento na binaliwala ng DOTR-LTO ang proseso ng implementasyon ng proyekto na nauna na rito noong buwan ng Pebrero ng taong 2018 ay naglaan ng 11 billion pesos ang Kongreso para sa proyektong NVIS ng DOTR. Ngunit dahil umano sa nangyaring failed bidding ay hindi ito natuloy. Ang Kongreso po naglagay ng pera sa kanila and that is around 11 billion pesos. Hindi po nila nagamit because nagkaroon po sila ng failed bidding. Binalik po nila ang pera. Kaya tinatanong po ngayon ang legalidad po nitong proyekto. Sa kasagsagan ng pagdinig, humirit si Marcoleta na bigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag ng sapat na oras ang mga opisyal ng DOTR-LTO. Dahil puna niya sa nangyaring investigasyon sa Senado ay nagkaroon na raw ng prejudgment. I think in the Senate yesterday, I heard. I believe they were unable to explain themselves. If somebody begins to answer their questions, they're being cut and interrupted left and right. So I wish they can be given the chance to speak, Mr. Chair. I think the Senate was unable to give them that kind of privilege. Sumalungat naman dito si Senior Deputy Speaker Representative Doy Lechon. Ang presentation of facts lamang umano ang ginagawa ni Representative Sarmiento upang tukuyin ang ugat ng irregularidad sa implementasyon ng roadworthiness inspection system ng DOTR-LTO. I am rising not because in defense of the chair, but I think the chair has definitely the plenary authority to speak for what he feels, not in a tenor of judgment, but to clarify matters
that should have been placed in a proper perspective. Sa huli ay naipresenta ni Committee Chair on Transportation Representative Sarmiento ang mga loopholes o butas sa implementasyon ng NBIS project. Sa laki ng investment ng nasa pribadong sektor, puna ni Sarmiento na dapat ito'y sumailalim sa Investment Coordination Committee ng NEDA. Hanggang 3. National government and corporate projects costing below 2.5 billion, the project agency must submit still to ICC NEDA Secretariat detailed project proposals. The proponent agency shall also submit a certification signed by the head of agency, corporation, and such proposal is. So dito pa lang, para ata, I'm hoping that we can correct. Kaya ako'y nasasayangan. Bakit man lang hindi nyo pinagbigyan ang imbitasyon at ang sulat ng chairman ng Committee on Transportation for you to be guided well? Paulo G. Santos, CLTV News. Mga karehiyon, makakapanayam natin ang General Manager ng Quick Private Motor Vehicle Inspection Center dito po sa lungsod ng Angeles, no, si Ginoong Jun Hilomen, at para bigyan tayo ng update at nung kanilang panig nga doon sa naging Senate hearing na ginawa, kaugnay ho yan, and itong panawagan o yung pagpayag, no, yung panawagan din ng mga mambabatas na suspendihin muna yung kanilang operasyon. At magandang gabi, Sir Jun. At unang tanong ho, ano ho yung inyong naging reaksyon mula dyan sa inyong kumpanya bilang miyembro po ng PMVIC dito sa naging panawagan nitong mga mambabatas natin na isuspendihin muna nga itong inyong operasyon ho? Regarding po sa mga komento kahapon na nangyari sa Senate hearing kay Senator Grace po, mukhang hindi naman ho naging pabor sa side ng mga owners ng PMBIC. Bagkus, sa ngayong araw na to, napanood ko ang congressional hearing, napaliwanag ng husto ng DOTR at LTO kasi sila lamang ang may kapasidad na isuspend ang programa na kanilang kinreate. Sir, meron silang sinasabi na itong programa, isa dun sa mga argumentong lumabas, itong PMVIC na to, nailunsad siya ng hindi ganun kahanda, no? Bagamat nabanggit naman ng Senador Grace po yung mabuting hangarin ng pagkakaroon ng private motor vehicle inspection center upang mapagtibay o yung mas maging maayos, no, yung pagsusuri sa mga magpaparehistrong sasakyan, tila pinuntuhan nila itong sinasabing hindi ganun kahanda, mula ho sa hanay ninyo, of course, isa sa mga namamahala ng isang center dyan dito sa Angeles, paano nyo re-reaksyonan itong mga ganitong paratang na tila nga hindi daw handa considering lahat ng mga nakita natin ng mga nakaraang buwan actually dito po sa CLTV? Sa totoo lang, Sir Justin, kami po'y handa. Dahil sa 2019 pa lang kami, tapos na yung aking center, yung aming center na Quick. Ready na kami. Ngunit dumating nga ang pandemya ng 2020, kaya hindi kami nakapag-operate agad at wala pa yung mga implementing rules and regulation na ibibigay sa amin ng LTO. Opo. Sir, nagkaroon ho ba kayo ng separate talks with the DOTR and LTO? And ano ho yung, of course, kayo po ay mga pribadong kumpanya at mga taxpayer din. Paano ho kayo inassure, ano ho yung naging pahayag ho ng LTO para sa inyo? At how would you go about this issue po, lalo na ngayon na tila mainit nga itong mata ng Senado sa mga testing centers? Binigyan naman kami ng kasiguraduhan dahil sa kanilang programa ito, kami ay nag-comply lang dun sa mga requirements. So sa ngayon, mga birth pains lang naman ito na naming na-encounter. Napakaganda kasi ng hangarin ng PMBIC. Kaya medyo ang mga ating mga politiko medyo iwas din kung titingnan mo dahil lang sa panahon malapit ng eleksyon. Kaya maaaring nakakapagsalita sila ng laban sa amin. Pero napakaganda ng adikain, layunin ng PMBIC. This is to save lives. Kung titingnan mo, halos lahat ng countries sa Asia, tayo ang nahuhuli lamang. Kaya maganda ang layunin. Opo.
Sir, with that statement, are we saying, sir, that ito ay napopoliticize lamang? Parang ganun ho ba yung sinasabi natin? May factor din na napopoliticize. May factor din na mga nasagasaan sa pagbukas ng PMBIC tulad ng mga emission center na against sila sa amin dahil parang inagawan namin sila ng hanap buhay. Maaaring yun ang mga factors na aming nakikita sa ngayon. Opo. Sir, isa dun sa mga naitanong din kahapon dito sa pagtinig sa Senado yung merong specific question doon sino-sino daw ba yung makinabang doon sa pagbubukas nitong mga PMBIC at meron pa nga naging statement sinong politiko daw itong mga nasa likod nitong mga ganito Sir, for the record I do not know as a private company if it is okay with you to share some information, pero ano ho ba yung kasaysayan ng inyong kumpanyang Quick at sino ho yung mga namamalakad at may-ari kung maaari niyong banggitin at para sa ganun malaman din ng taong bayan, of course with due respect to your privacy as a private company po. Yes, this is a private business. So ibig sabihin, yung sa detail namin, makikita rin naman nila sa website kung sino nagmamayari. Regarding sa kung yung sinasabi nilang politiko, wala akong nakikita na politiko dito sa establishment namin. Kaya hindi ko alam kung sino yung politiko na sinasabi nila. At saka siguro may karapatan din naman sila magnegosyo kahit sino. This is a free industry naman. Nagbigay ang DOTR ng pag-iimplementa ng PMBIC. So, I don't think any problem regarding sa ownership or whatsoever. Opo. Sir, ito naman dun sa issue naman itong when it comes to readiness, medyo mabalik ko lang dun. Yung sinasabi nilang system, yung hindi daw nagtutugma itong LTO district offices, yung kanilang IT system and yung inyong mga sistema. So, paano nyo nahuba ito na kumbaga naayos or paano nyo to aayusin pa sa lalong madaling panahon kung sakaling magtutuloy-tuloy pa rin itong operasyon ho ninyo? Ang IT system po dito sa district office ng Angeles ay LTMS ready na sila. So kung makikita mo, smooth ang aming operation regarding dito sa Angeles district office. Ang nagkakaproblema lamang ay sa may bandang Mabalacat area sa district office ng Mabiga at sa may Dao. Dahil sila ay Stratcom pa, which is hindi pa tugma yung sistema. Kaya karamihan ng mga nandun sa Mabalacat area ay nagpapa-emission pa. Kaya nadodoble sila. Pero sa Angeles area, wala hong problema at hindi ho nadodoble ang mga tao na nagpaparehistro. Sir, bilang panghuli na lang, paano nyo ho matitiyak na itong ating mga kababayan dahil nga naranasan natin itong mga ganitong aberya, nakita nila at ito umabot na nga sa Senado at tila ginisa nga itong programa pero paano nyo matitiyak na ito ay patas, ito ay ayon sa batas at ito ay gaya nga nung nabanggit nyo ho kanina para sa kapakanan ng mas marami sa ating mga kababayan? Yes sir, hindi naman ang DOTR at LTO hindi naman magpapatupad ng isang programa na dahil karamihan naman dyan, mga abogado. So, alam nila ang batas. Kami naman negosyante, nagninegosyo lamang. Siguro para sa amin, legal ang negosyong ito. At ang binigay sa amin na implementasyon ay para maiwasan ang mga illegal na nangyayari sa lumang sistema ng tulad na lamang sa emission center na non-appearance hanggang ngayon na nangyayari. Kaya kung hindi susuporta, kung titinan niyo po, nadodoble lalo ang gastos dahil sa non-appearance na ginagawa ng karamihan. At ang aming inspection ho ngayon, mula ho kami nag-operate, never ho kami nag-collecta ng re-inspection. Ito yung mga paninira na ginagawa ng mga emission center na sinasabi, nagbabayad pa ulit sa re-inspection. Kaya medyo kaduda-duda yung kanilang mga pinagsasabi sa amin. Sir, pahabol na lang, may mensahe ho ba kayo doon sa mga mambabatas natin na ito nga nag-utos na kung maaari suspendihin muna and ano ho yung kumbaga magiging hakbang ninyo matapos itong naging pag-uusap nito sa Senado? Regarding ho dyan sa mga mambabatas natin, alam din naman nila, senador, congressman,
na executive branch of government ang nagpatupad nito, DOTR, LTO. Kung ang presidente nagsabi na, o sino man sa kanila na nagsabi na i-suspend muna, kami naman as a private individual, kailangan sumunod. Pero naaayon naman kami sa nakikita naman namin na maganda ang layunin. Kasi kung paihito nila ang PMBIC, sino ang mag-i-inspect sa roadworthiness ng mga sasakyan natin? Hindi naman puro usok lang. Kailangan maging roadworthy ang mga bihikulo na tumatakbo sa ating kasadanan, sa ating mga lansangan. Okay. At maraming salamat po, Ginoong June Hilomen, ang General Manager po ng Quick Private Motor Vehicle Inspection Center sa lungsod ng Angeles. Sir, mag-iingat po kayo. Sir, thank you dyan, Sir Justin. Maraming salamat. Ayan mga kabalen, mga karehiyon, narinig ho natin ang panig ni Quick General Manager June Hilomen hinggil dito sa kagustuhan ng Senado na ipatigil muna ang operasyon ng mga PMVIC sa buong bansa. Gaya nga ho ng nabanggit natin nung nakaraang araw, ito hong programa ng gobyerno to, isa doon sa mga pinupuntahan, hindi lamang ho ng mga mambabatas, kundi maging ng ating mga kababayan yung timing. Dahil nga sa panahon ng pandemya, magpapatupad ka ng isang bagong patakaran kung saan magpapabigat o bibigyan mo ng karagdagang gastos itong ating mga mamamayan, ating mga kababayan. And gaya nga ng sinasabi nila, maganda naman daw ang hangarin nitong PMVIC program ng LTO, DOTR, pero ang question nga dito, unang-una, tama nga ba na ngayon nga ho yan ipatupad? Naway unahin sana ng gobyerno itong mga kagyat na pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga medical frontliners, gaya na lamang ng bakuna at iba pang mga mahalagang bagay. Hindi natin sinasabing hindi ho mahalaga yan, pero ika nga merong timing sa lahat ng mga programa. At yan po mga balitang nakalap ng CLTV News sa buong maghapon. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyo pong i-like at i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Mga kabalen, mga karehiyon, i-follow niyo ho kami sa Twitter at CLTV36 at sa Instagram at CLTV36 Official. Meron din ho kaming YouTube kung saan maaari niyong balik-balikan ang inyong mga paboritong programa at ang mga mainit na balita dito sa Central Luzon. Yan po ay at CLTV36 at syempre ang ating website, bisitahin ho ninyo yan, www.cltv36.tv. Sa ngalan ho ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Magandang gabi po. COVID-19 vaccination rollout sa 260,000 na residente ng siyudad San